نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin ang pagpupuri ay para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakupkop kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po, Asya ka na. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tayo sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak at sa kanya ay walang katulad. Next slide po, siya ka na. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. At tayo din ang sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at yung biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan na sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan na kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagtatapos. Next slide po, siya. Tulad ng napagkasunduan at inanunsyo ng ating admin na tayo ay panandaliang titigil o pipigil sa ating paksain patungkol sa 99 na mga pangalan at magagandang katangian ni Allah. At tayo magbibigay daan sa pagdating o pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Kaya dahil dito, ninais namin ng ating butihing ustad na Sheikh Adnan para kami ay hindi tanungin ni Allah sa araw ng paghukom kung ito man ang huling Ramadan na ating pakikita, ay naibahagi namin ang kaalaman patungkol sa bagay na ito. At alam namin, tulad ng ibinahagi natin, ang Haramain, ang Makkah at Madina ay nagsimula ng pagtalakay na ito nung nakaraang linggo pa. At ayon sa kanila na ito ang matalinong hakbang para ihanda ng bawat isa ang kanilang mga sari-sarili sa pagsalubong sa pagdating ng Ramadan. Walang iba kung hindi palayain ang sarili sa pagiging mangmang na tayo mag-aral patungkol sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Kaya ang ating paksa ay pinamagatan natin ayon mula sa aklat ni Imam An-Nawawi rahimahullah na Riyadus Salihin na pinaliwanag naman sa atin ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. At tayo din ay kukuha mula sa paliwanag ni Sheikh Saleh Al-Fawzan ang mufti ng Saudi Arabia mula sa kanyang aklat na Mulakhas al-Fiqh. Kaya ito ay pinamagatan natin ayon din sa aklat na Bab, Wujub, Wasawmu Ramadan, Wabayan, Fadlu, As-Siyamu ma ta'allaq bih. Next slide po, siya ka na. Pakibasa po, siya ka na. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sinabi ni Allah ang katasasan bilang dalil, katibayan patungkol sa paksa na ito. Sabi ni Allah, o kayong mga naniniwala o kayong mga Muslim, inubliga sa inyo ang pag-aayuno kahalin tulad ng pag-oobliga sa kanilang mga nauna pa sa inyo. Next slide po, siya. Pakibasa po, siya ka na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabanggit na ito ay isinusubdi na katibayan na may akda ng aklat, ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan. Kaya ito ay mahalaga na matutunan natin ang syahru ng kalendaryo ng Hijri. Dahil sabi nga ng mga pukaha, tayo nag-hajj sa buwan ng Dhul Hijjah at tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At alam natin na mayroong 4 na banal na buwan sa kalendaryo ng Islam. Hindi tayo nag-aayuno sa buwan ng January at hindi tayo nag-hajj sa buwan ng July. Tayo ay gumagawa ng gawaing pagsamba na naaayon sa kalendaryo o araw ng pamilang ng Islamiko na tinatawag natin na kalendaryo ng Hijra. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan anya, dito ibinaba ang Quran. Sa anong dahilan? Bilang gabay ng sangkatauhan at kapaliwanagan patungkol sa gabay at batayan ng tama at mali. Sino man sa inyo ang makasaksi ng buwang ito, buhay kayo, malusog kayo, ang utos ni Allah, mag-ayuno kayo. At sino man sa inyo ang may sakit o kaya'y naglalakbay, ay bilangin paiddatin ayyaman ukhar. Bilangin yung araw na inyong maiiwanan na hindi mapag-aayuno. Ito ay matatagpuan sa Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, 183 hanggang 185. Next slide po, Sheikh.
Pakibasa ko siya kana. الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصوم وما يتعلق به. Kung saan ito, sinabi na may akda. Ito ay binigay niya ng pamagat o tinatawag tong bab, no? Sinabi natin sa mga kutob sa aklat, lalo sa Lugat al-Arabiya, tinatawag to na bilang syubak o bab, no? Syubak o bab. Syubak bintana, bab ay pintuan. Na kung saan ito ay lagusan o pasukan. Kaya sa mga aklat, makikita nyo sa kutob, meron doon nakalagay na bab o kaya syubak, no? Lalo sa mga aklat ni Imam Manawi, ito'y tumutukoy sa pintuan papasok, no, sa isang paksa ng kaalaman. Ang paksa na ito ay tinawag niyang bab wujub as-sawm Ramadan. Na ito ay paksa sa pag-oobliga sa pag-aayon sa Ramadan at anumang may bagay-bagay na may kinalaman dito at kapaliwanagan. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh na. ذكر رحمه الله تعالى بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dito, bakit binanggit ng may akda ng aklat na kung saan sabi natin ang Ramadan, na kung saan ito'y pang-apat, no, na haligi mula sa haligi ng Islam. Kasi sa ibang mga aklat, tulad halimbawa ni Imam Muslim, rahimahullah, makikita niyo yung Ramadan nasa palimang haligi. Pero dito, ito ang binanggit ng may akda ng aklat, Imam An-Nawawi, rahimahullah, na ayon kay Shaykh Shalih Al-Taimi, rahimahullah, dahil ito ay naaayon at alinsunod sa hadith na naiulat mula kay Umar ibn Khattab. Nang tanungin ni Jibril, si Propeta Muhammad SAW, nang ito'y magtungo sa Masjid Nabawi, sa moske ng propeta, na ito'y nagkatawang tao. At tinanong niya ang Propeta Muhammad SAW, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Tanong niya Rasulullah SAW, ano ang Islam, ano ang pananampalataya, ano ang ihsan, at mga tanda ng oras. Sa hadith na ito nabanggit, wa fi sahih an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'ti az-zakah was-sawm Ramadan wa hajjul baita min istata' wa alayhi sabila. Na kung saan dito, sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ang Islam, sagot niya kay Jibril, ang Islam ay ang pagsaksi na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. Pangalawa, ang pagtataguyod ng pagdarasal, yung tinatawag natin na salah. Pangatlo, ang pagbibigay ng obligadong kawanggawa na tinatawag nating zakah. Pang-apat dito, ang pag-aayon sa Ramadan o yusomo Ramadan na siya naman ang ating pinapaksa. Panglima, ang hajj sa tahanan sa sino mang may kakayahan para sa daan ni Allah. Next slide po siya. Kaya sual al-awul, sabi natin ng unang tanong natin na ano ba yung pag-aayuno sa Ramadan? Dahil ito yung mga masail o issue na kinakaharap ng mga kamusliman bago man luma at lalo ang mga balik Islam. Tinatanong sila, bakit ba kayo nag-aayuno sa Ramadan? Bakit kayo nagpapakagutom sa Ramadan? Bakit kayo nagpapakauhaw sa Ramadan? Ayon kay Shaykh Shalih Al-Taimi rahimahullah, next slide po siya kana. Pakibasa po Habibana. ثم رمضان هو التعبيد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشروب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Ang pag-aayon sa Ramadan ayon kay Shaykh Shalih Al-Taimi rahimahullah, sabi nga natin sa mga kutob, sa mga aklat, no, na ating nabasa at ganoon din sa ating napakinggan ng mga syuyukh na nagpaliwanag. Sabi natin isa to si Allama Shaykh Shalih Al-Taimi na nagbigay ng napakaliwanag at napakahusay at napakagandang pakahulugan ma huwa sumu Ramadan. Ano daw ang pag-aayon sa Ramadan? Sabi niya, ayon sa kanya rahimahullah, na ang pag-aayon sa Ramadan, ito ay gawaing pagsamba kay Allah na walang kapintasan at kataas-taasan sa pamamaraan o sa pamamagitan ng pag-iwan, ng pagkain at pag-inom, pakikipagtalik sa ating mga may bahay mula sa pagsapit ng madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, at ito nga ang pag-aayuno ayon sa kanya rahimahullah. Next slide po siya. Kaya sabi natin, kung tayo'y tatanungin, lalo ng mga tao sa labas ng Islam, no? Ikaw Muslim, ikaw Muslima, bakit mo ba ginugutom yung sarili mo? Bakit mo ba pinapakauhaw ang sarili mo? No? Nangihina ka tuloy, tinatamad kang magtrabaho. Sabihin natin, kasi po, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay gawaing pagsamba. Unawaan nyo? Kaya tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito kasi ay gawaing pagsamba kay Allah na walang kapintasan sa kaparaanan ng pagtalikod, pag-iwan natin, panandalian sa ating pagkain, pag-inom at pakikisiping sa ating may bahay, panandalian. No? Ito ang ating sagot. Pakibasa po siya kana. Next slide. هذا هو الصيام
أي Sige po, tuloy. يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء كأن يتركها على العادة أو من أجل الهوية البدنية. Sabi ng ating butihing Sheikh, no, that ito nga naman talaga, no, subhanallah, English mo. Ito nga naman ang siyam, ito nga naman ang pag-aayuno sa Ramadan. Na alin ang sambahin natin si Allah. Kasi kapag ang isa'y nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sabi natin, ang layunin natin dito pagsamba kay Allah. Kasi kung ang pag-aayuno sa Ramadan ay gagawin lamang ng isa, pagkaunawaan nyo to, no, intindihin nyo at pakinggan nyo maigi. Ito ang magsasagip sa atin sa maling gawain sa pag-aayuno sa Ramadan. Sabi ng butihin Sheikh, kaawa-nawa siya ni Allah, na kung ang isa'y mag-aayuno dahil ang gusto niya lamang, pumayat, lumiit ang kanyang bewang, mawala ang kanyang bilbil, bumaba ang kanyang sugar, bumaba ang kanyang blood pressure, hindi ito gawain pagsamba. Dahil ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan ay may layunin tayo, may niya, may gaya tayo na mayroon tayong hangarin na sambahin si Allah. Ito ang first and foremost. Dahil ayon nga kay Sheikh Saleh Fawzan sa kanyang aklat ng Mulakhas al-Fiqhi, hindi matatawag na siyamu Ramadan ang isa kapag hindi kayo nagtaguyod ng inyong layunin na kayo mag-aayuno para kay Allah. Dahil ayon sa kanya, ito ang ruhul siyam. Ito ang kaluluwa ng pag-aayuno. Kaya kung mag-aayuno, walang niya, walang buhay ang ating pag-aayuno, wa'yad billah. No? Kaya ang pag-aayuno, hindi ito lang mistulang, gusto nyo kasing pumayat, gusto nyo kasing maging malusog, no? Kasi kailangan na daw mag-diet dahil kailangan na maging healthy, no? Subhanallah. Ang pag-aayuno sa buwan Ramadan ay gawaing pagsamba sa layunin na sasambahin natin si Allah. Next slide po siya. Yung aswalatani, yung pangalawang tanong natin, sabi natin, ano ba ang batas patungkol sa pag-aayuno sa Ramadan? No? Baka mamaya, marami sa atin, matagal ng Muslim o pinanganak sa pamilyang Muslim, pero kung tatanungin mo, ano ba batas sa pag-aayuno sa Ramadan? No? Basta alam ko lang kasi nakasanayan namin to, yung lolo namin, gumigising ng madaling araw, ginigising kami para kami magsahur. No? Ano ba ang batas dito? Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Habibuna. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayan. Sinabi ng may akda ng aklat, no? Pagkatapos ay binanggit niya itong dalil, adilla, no? Mga katibayan. Isa to sa binanggit niya, sinusog niyang katibayan. O kayong mga naniniwala, o kayong mga Muslim, inobliga sa inyo ang pag-aayuno kahalintulad ng pag-oobliga sa kanilang mga nauna pa sa inyo. Sabi natin, kutiba alaykumus siyam. Kutiba, kataba, farada, furuda. Sabi daw na ito'y inobliga, obligasyon, no? Ito ay ating tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating gampanan. Ayon pa sa ibang aya, no? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kana alal mu'mininan kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Kutiba alaykumus siyam. Kutiba, kataba. Na ang nangangahulugan, ito'y obligado. Inobliga ang pag-aayuno, inobliga din ang pagtataguyod ng pagdarasal sa tamang oras. No? Ibig sabihin tamang oras. Pag asar, hindi yung asar itatayo sa Maghrib. Okay? Kaya dito, malino na bilanggit, kutiba alaykumus siyam. Inobliga sa mga mananampalataya. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Habibuna. فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان. Dito, sabi natin na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, ang pag-aayuno sa Ramadan. Dahil ayon sa kanya, rahimahullah, na kung ito'y iwanan, talikuran ng isang nag-aangking Muslim, ang pag-aayuno sa Ramadan ay tunay na nababawasan, nakukulangan ang kanyang pananampalataya. Hindi tukmil, no? Hindi kumpleto yung inyong pananampalataya. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, fadkhul fi silmi kafa. Pumasok kayo sa reliyon, buo. No? Hindi yung sasabihin na gusto mong bumait pero di mo magawa. O kaya Muslim ka sa Saudi, Kristiyana ka sa Pinas. Kailangan pagpasok sa Islam buo. Kasama dito ang pag-aayuno sa Ramadan. Next slide po siya. Pakibasa po siya. تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شهد منكم شهر فليصوم. Sinusog pa na may akda ng aklat bilang katibayan na ito'y obligado sa atin. Sinabi ng kataas-taasan, sino man ang makasaksi sa inyo, no? Sa ating mga Muslim, sino man ang makasaksi sa atin ng buwang ito. Ano yung buwan na yun? Buwan ng Ramadan. Na kayo malusog, no? Kayo buhay. Ang utos sa atin ni Allah, palyasum.
Pag-ayuno kayo, no? Kahulugan, ito'y obligado. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Habibuna. Ito Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jal alaikum siyama. Na. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang labi bilang isa pa sa katibayan na sinusog ng may akda ng aklat na ayon kay Abi Hurairah na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na nagwika, dumating anya sa inyo ang Ramadan. Ang maana, kahulugan nito, parating sa atin ang Ramadan. Mamaana ng Ramadan, ano ang Ramadan? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabiyayang buwan na kung saan ipinag-utos sa inyo ni Allah ang pag-aayuno dito, no? Para da alaikum azza wa jal as-siyamuhu, no? Na inobliga sa atin ni Allah ang pag-aayuno dito. Saan yon? Dito sa buwan ng Ramadan. At sinabi pa ng Sheikh Salih Al-Fawzan, ang mufti ng Saudi Arabia, sa kanyang aklat ng Mulaqqas al-Fiqhi, ayon sa kanya, hafidahullah, ajma'a al-muslimun ala wujub as-sawm wa ankarahul kufur. Sabi niya na nagkaisa ang mga kamusliman, walang pagtatalo dito, na obligado ang pag-ayuno maliban lang sa walang kaalaman, bighirul ilm, no? Yung mga sabi nating hangal o kaya walang kabatiran sa aral ng Ramadan. Sabi ng ating butihing mufti na nagkasundo ang mga Muslim, tinutukoy niya dito may kaalaman sa Islam, na ang pag-ayuno sa Ramadan ay obligado. At sino man ang tumanggi, mamuhi dito sa pag-aayunong ito ay kawalan ng pananampalataya. No? Kawalan ng pananampalataya. Sabi, bakit? Binaba nga itong aya, no? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. No, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, palyasum. Inutosan tayo mag-ayuno, tapos aayawan mo, itatanggi mo ang bersikulong ito ay mistulang paglabas ng isa sa kanyang pananampalataya. Ito ay pagtanggi sa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagtanggi sa bersikulo ni Allah ay naituturing na pagtanggi sa binaba ni Allah ang Quran. Next slide po, Sheikh. Na, sabi natin na binanggit sa mga katibayan, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, sabi doon na atakum Ramadan, dumating sa atin ang Ramadan, palyasum, na tayo mag-ayuno dito, ganun din sa mga bersikulo, sa aya ng Quran. Ngayon, tatanungin natin, sino ba yung inobliga ni Allah o sino yung sinasabi ni Allah na binanggit sa aya, palyasum, kutiba alaykum siyam, inobliga sa inyo. Sino ba tong sila? Sino ba tong mag-ayuno kayo? Sino ba yung tinutukoy ni Allah dito? Next slide po siya. Na, batay nga sa mga ulama o scholars ng Islam, pakibasa po, Habibuna. Yujib as-sawm ala ash-shakhsin idha tufirat fihi kamsata shurut. Na, sabi ng puting Sheikh na yujib, no, inobliga ang pag-aayuno. Kanino? Sa tao na matagpuan niya yung 5 kondisyon. Pag nakita niyo tong kondisyon na to sa inyo, ay kayo yun, no? Tayo yung binabanggit ni Allah na kutiba alaykumus siyam. O tayo yung sinasabihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pasumo, na mag-ayuno kayo, no? Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano tong shurut, ano tong kondisyon na ito? Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Habibuna. Awalan ay yakunu musliman. Ayan. Una sa lahat, sino yung tinatawagan ni Allah doon? Ya ayyuhalladina amanu. Sabi ng ating butihing Sheikh, kailangan siya'y Muslim o Muslima. Ang pangunahing kahilingan ng pagiging obligado ng pag-ayuno sa Ramadan, kailangan po siya ay isang Muslim o Muslima, mananampalataya kay Allah at sa kanyang huling sugo. Muslim-Muslima pa tayo, no? Sabi natin, ang Muslim, ang lalaking anyo na mananampalataya. Ang Muslima, ang babaeng anyo na mananampalataya. Muslim-Muslima. Ito ang unang requirements, no? Sabi nga ng Mufassirun, aanin ba ng Hudyo yung pag-ayuno sa Ramadan? Aanin ba ng isang Kristiyano ang pag-ayuno sa Ramadan? At aanin ng Hindu o ng Budi ang pag-ayuno sa Ramadan? Samantalang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, hana. تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Samantalang sinabi ni Allah sa bersikulo bilang pananawagan sa atin, pag-a-address kataba alayna, no? Ito ay bagay na in-address sa atin ni Allah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga naniniwala, o kayong mga Muslim, inobliga, kutiba, inobliga sa inyo ang pag-aayuno. Kaya kung Muslim ka, ikaw yung unang kondisyon, sa iyo inoobliga ang pag-aayuno. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, hana. ثانيا أن يكونوا مخلفا. Pangalawa, kailangan mukallaf ang kondisyon. Ano ba yung mukallaf? Sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, kailangan nasa husto yung edad niya
at matino yung pag-iisip mo, no? Al-mukallaf, sabi nga ng ating butihing Sheikh rahimahullah, na wa huwa baligh, kailangan husto yung edad niya. At al-aql, kailangan yung utak matino, no? Li'annahu la tuqallib ma'a as-saghir o sugar. At dahil ito hindi inobliga sa mga bata, no? Sabi nga natin butihing Sheikh, dahil ang mga wala pang hustong edad, tinuturing to na hindi mukallaf. Kaya sa atin sa Islam, ang mga sanggol, ang mga bata, ang mga special child, ang mga mongoloid, ang mga loko-loko o mga baliw o mga praning, hindi yan inoobliga sa atin na mag-ayuno. Naam. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh. ثالثا أن يكونوا قادرا على أصوم. Naam. Pangatlo, sabi dito na kung saan, sabi doon, kailangan may kakayahang mag-ayuno. Kahulugan na siya ay dapat walang sakit. No? Kaya ka nga may kakayahan kasi wala kang sakit. Na ayon sa mga scholars ng Islam, ang sakit ay mayroong 3 uri. Hindi yung sasabihin mo na nagkapigsa ka sa ulo, ayoko nang mag-fasting sa Ramadan kasi may sakit ako eh. Anong sakit mo? May pigsa ako sa ulo. Subhanallah. No? Ang pagkasakit mo nahati sa 3 uri at tatalakayin natin to maya-maya. Inshallah. Next slide po siya. Ayan, pakibasa po siya. رابعا أن يكونوا مقيما. Pang-apat, ang sinabi dito na kondisyon ng scholar ay kailangan hindi ka musafir. Ibig sabihin, no, hindi ka naglalakbay. No? Mukiman, ibig sabihin, namamalagi. Pag tinawag ng mukiman, namamalagi ka dun sa lugar, hindi ka paalis-alis. No? Hindi ka naglalakwatsa, hindi ka naggagala. No? Subhanallah. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Sinabi ni Allah bilang katibayan patungkol dito, sinusog na may akda na aklat, at kung sino man sa inyo ang may sakit o kaya ay naglalakbay, ang kaparehong bilang ng araw na naiwan ay babayaran. Paiddatin ayyam al-ukhar. Paiddatin, ibig sabihin bilangin. No? Bilangin kung ilan yung araw na naiwan. Kung ikaw ay nagkasakit, kung ikaw ay naglalakbay sa panahon na yon, ay kailangan mo siyang bilangin at ito ay babayaran pagkatapos ng paglalakbay o pagkatapos gumaling mula sa sakit. Next slide po. Pakibasa ka na. خامسا الخلوع من الموانع. Yan. Panglima dito, yung tinatawag ng kulu' al-mawani. Ibig sabihin, walang hadlang, walang harang sa kanyang pag-aayuno. Next slide po siya. Yan. Sinabi ng mga scholar patungkol dito, no? Waqala al-ulama, hada khas bin nisa. No? Al-haid wal nafasa la yalzimuha as-sawm. Sabi ng mga scholar na ito'y ang kondisyon na ito, panglima, ay espesyal lamang sa mga kababaihan. Hindi sa amin ni Ustad Adnan. Exempted kami rito. No? Kasi ito ay sa inyong mga kababaihan na kung kayo'y datnan ng inyong buwan ng dalaw, no? Inyong buwan ng date, no? O yung tinatawag natin na regla. O kaya pagdurugo, bunga ng panganak. Manganak si sister, dinugo. Hindi siya dapat mag-ayuno. Next slide po siya. Dalilu, katibayan patungkol dito, pakibasa po siya. قول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك أليس إذا حدث لم تصلى ولم تصوم. Na dito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam with qawlihi, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, na walang sala, no? Kapag dumating sa inyo ang inyong regla, walang sala, walang ayuno. Kaya malinaw na katibayan, no? Bakit sabi natin yung panglima na yon na binanggit ng mga scholar? Kasi yun ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kayong sala, wala kayong ayuno kapag dumating ang hadat o yung inyong buwanang dalaw, no? Ganun din sabi natin, wala din ang pagtabi o pakikisiping sa inyong asawa kapag dumating yung buwanang dalaw. Next slide po siya. Ayan. Sabi pa ng mga scholar o ng mga puka patungkol dito, fala yalzamuha wala yusah minha ijma'an. O yalzamuha qada'u ijma'an. Sabi ng mga scholar na nagkasundo mga scholar ng Islam at walang pagtatalo dito. No? Pero lang siguro sa mga liku-likong tinatawag natin na manhaj na ayon sa kanila, nagkasundo ang mga Ahlus-Sunnah wal Jama'ah na ang pag-aayuno ng babae kapag sila'y may regla, haram. No? Makakita tayo ng nisa, muslima, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, may regla, haram yung kanilang ginagawa. Hindi nila dapat gawin ang bagay na ito. Huwag kayong mag-ayuno
kung kayo ay merong buwanang dalaw. Next slide po. Tapos yung tanong, sabi natin na ano ba yung hukom? Ano ba yung hatol, no? Sa isa na iniwanan yung pag-aayuno sa Ramadan, sabihin natin si kapatid, no? Masyala, ang siga-sigasig pag-ayuno sa Saudi. Masyala, sabihin natin, si sister, ang sipag-sipag mag-ayuno sa Saudi, no? Monday, Thursday, Yom Al-Bid, no? Subhanallah, tatlong araw sa isang buwan, tapos pagdating ng Shawwal, masyala nag-aayun. Pagdating ng Pilipinas, dili na, ayaw na, no? Ano bang hatol? Nag-aayuno noon, tapos iniwanan ngayon, o talagang ayaw lang mag-ayuno. Ano bang hatol dito? Next slide po siya. Ayan. Pakibasa po, Habib na. واختلف العلماء فيما لو تركاه سهونا وكسلا هل يكفرون له؟ Dito, sinabi ni Sheikh Shalih Al-Uthaymeen, rahimahullah, na nagkakaiba ang mga scholar patungkol sa kung ang bagay ba na pag-iwan ay bunga ng katamaran. Diba? Tanungin natin yung muslima. Alam mo ba na wajib ang pag-ayuno sa Ramadan? Sinabi ng muslima na ito, no? Oo, alam ko wajib to. Pero tinatamad ako, brother, no? Okay, tinatamad ako, sister, mag-ayuno. Sa bagay nito, ayon sa ating butihin siya, rahimahullah, na siya ay isang Muslim, pero siya ay nagkakasala ng malaki. Ito yung tinatawag natin na kabair ad-dunub. Kabair ad-dunub. Malaki yung kasalanan na ginagawa niya. Kasi ito ay pagsuway sa bagay na inobliga sa kanila ni Allah. Ngunit ayon nga kay Sheikh Shalih Al-Fawzan, kung alam niya halimbawa na ito ay bagay na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? At alam niya na ito'y wajib, pero siya ay tinatamad na ito'y gawin, no? O sabihin natin na ayaw niyang gawin kasi bakit? Eh, mahihirapan ako, brother, o kaya sabihin na hindi ko kaya, no? Pero andun yung paniniwala niya na wajib siya, nagkakasala siya sa bagay na ito, no? Dapat niyang alamin yung sarili niya, baka meron siyang ruksa o kaya lisensya na pwede siyang magputol o kaya magpakain na lang, no? Mamaya talakayin natin bagay na ito. Next slide po siya. Ayan, pakibasa ba siya ka na? وقوله كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم. Ayan. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dito, wa qawluhu kutiba o kama kutiba ala alladhina min qablina. Sabi doon na ito ay tulad ng pag-oobliga sa mga nauna sa atin. Sabi dito, yung kutiba, alam natin, pinaliwanag natin yan, ang kahulugan nito ay farada, furida, no? Ibig sabihin, inubliga, obligasyon natin, no? Na kung saan tayo ay inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito, kama kutiba, ibig sabihin, pagbabalita sa atin na meron ng naunang pinag-utusan nito. Hindi lang to special sa atin, no? Kama kutiba, may pinag-utusan. Next slide po siya. Pakibasa po, Asyakan. فإن ما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا ولم يذكروا مثل ذلك في الصلاة. Sabi ng ating butihing Sheikh, rahimahullahu ta'ala, no? Na ang hiwaga, bakit binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-aayuno ay inobliga sa atin katulad ng pag-aayuno sa mga nauna sa atin? Bakit daw hindi binanggit ni Allah sa aya, no? Na kutiba, halimbawa lang, kutiba alaykumus sala kama kutiba alal ladina min qablikum. Okay, sabihin na kutiba alaykumul hajj kama kutiba alal ladina min qablikum. Bakit daw hindi binanggit ni Allah na inobliga sa inyo ang sala tulad ng pag-oobliga sa mga nauna sa inyo? O kaya sinabi ni Allah na inobliga sa inyo ang hajj tulad ng pag-oobliga sa mga nauna sa inyo. Bakit hindi binanggit yun ni Allah? Bakit special itong binanggit sa salah? No? O sabihin natin sa siyam, sa siyam Ramadan. Dahil ayon sa butihin Sheikh rahimahullah, ang pag-aayuno sa Ramadan ay may kalakip na uhaw, gutom, pagod, panghihina. At ayon sa kanya, maaruf, tanyag sa mga tao ang pag-iwan sa gawaing ito. Na pagpapaliwanag sa atin, ito'y tashil, no? Ito'y pagpapagaang sa atin, pagpapadali. Na binalita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na meron ng inutusan bago tayo. Na ayon nga sabutin siya, kung may babae noon, may babae naman ngayon. Kung may lalaki noon, may lalaki ngayon. Kung may tigulang noon, may matanda noon, may matanda ngayon. Kung may bata noon, may bata ngayon. Kung nakaya nilang gawin iyon, ibig sabihin kaya natin. No? Ito hindi inutos lang sa atin, ay tayo lang ang pinapahirapan. Subhanallah. Next slide po siya. Pakibasa ko siya ka, no? ذكر الله أنه فرض على من قبلنا تسليات لنا لأن الإنسان إذا لم أنهى أداء لشيء له ولغيره
عليه. So, binanggit ng may akda na aklat, ayon pa sa ating butihing Sheikh, rahimahullah, bakit daw ito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, mashallah, tabarakallah, yung kanyang hikmah, no? Sabi niya, kasi kung ang utos, halimbawa, ay espesyal lamang sa isang tao, meron itong kabigatan eh. Halimbawa, sasabihin natin na, sige, uutusan natin, halimbawa lang to, no? Excuse, hindi naman tayo nagsasawalang galang. Diba sabihin natin na uutusan halimbawa ng magulang, si Sister Iman o si Abla Iman, sabihin na, Abla, bumalik ka ng toyo doon sa tindahan. Maaring sabihin ni Abla, bakit ako? Nandiyan naman si Sister Sara o kaya andyan naman si Alham, ba't hindi sila ang utusan? Ba't ako lang? Ngayon, kung ang magiging utos ayaw kay Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, mashallah tabarakallah, yung kanyang ilm, no? Mubarak. Sabi doon, pero kung sasabihin daw, halimbawa sabihin na, ikaw Abla Iman, ikaw Abla Sara, no? O kaya sabihin natin, o kaya ikaw Sister Alham, lahat kayo, pumunta kayo ng tindahan, bumili kayo ng toyo, so walang ligtas. Lahat, ibig sabihin, ay makakasunod ng walang kabigatan sa loob. Bakit? Lahat kami inutusan eh. So walang lusot. Ayon sa butihing Sheikh, ito yung dahilan. Bakit pinaalam sa atin ni Allah na mayroon ng pinag-utusan na kaya nga nila, ibig sabihin kaya din natin. Barakallahu fiya, Sheikh. Next slide po. Pakibasa, Sheikh. وقوله لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا الله لأن الصيام جنة يقيك من المعاصي ويقيك من النار. Mashallah, tabarakallah. Sabi natin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Dahil alam natin ang kahulugan nito, no, upang tayo turuan ng pagkatakot kay Allah. Ang isa pa sa binanggit dito ng Sheikh Saleh Fawzan, subhanallah, no, masakit man pero yun naman talaga totoo eh. Ayon sa ating mufti, hafidhahullah, na bakit sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ulahin muna natin ito, ipaliwanag niya. Sabi doon, la'allakum tattaqun. Bakit? Kasi kung lilingon daw tayo sa paligid, no, mashallah, mapaborn, balik Islam, Arabo man o hindi, no, pag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, na kutiba alaykum siyam, la'allakum tattaqun, para turuan tayo ng pagkatakot. Kasi maraming daw sa ngayon na muslima, no? I-address natin muslima dahil kababaihan kayo. Mapa-Arabo, mapa-Hindi, mapa-born Muslim, mapa-balik Islam, mapa-lumang Muslim. Subhanallah, kung titingin kayo sa paligid ayon sa butihing Sheikh, ang mga tao ngayon, ang mga tao karon, makakapal na ang muka sa paggawa ng kasalanan, lantaran, wala nang hiya kahit sa publiko ayon sa kanya. Hafidhahullah. Kaya ang isa sa part doon para i-train natin, itarbiya natin yung ating sarili, kutiba alaykumus siyam, pinag-utusan kayo ni Allah na mag-ayuno. Sa anong dahilan? Matuto naman kayong matakot kay Allah, mahiya naman kayo sa balat nyo, sa paggawa ng kalaswaan at kasamaan, la'allakum tattaqun. At ayon pa kay Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, na ito ay bagay na kung saan nagtuturo sa atin kasi ang pag-aayuno ito ay junah. No? Ito ay kalasag, ito ay bulletproof na ng alin? Ng isang muslima kapag siya ay parurusahan ni Allah sa nar. Kasi bakit? Ikay nag-ayuno. Ano ang junah mo? Ano ang bulletproof mo? Yung aking pag-aayuno. Dalawang bagay ito na mga ngalaga sa inyo. Subhanallah. Kaya pangalagaan nyo itong bagay na to. No? Una, ang ayuno sa Ramadan. Pangalawa, ang Quran. Yung sahib al-Quran, yung mahilig bumasa ng Quran sa inyo, nagbabasa para kay Allah, ito ay bagay na mga ngalaga sa inyo pagdating ng Yawm al-Qiyamah, no? Alam mo, ja'alna minhum, naway lang tayo ni Allah dito, sabihin nyo amin. Ito ay bagay na mga ngalaga sa inyo, nag-ayuno kayo para kay Allah. Yung sinasabi ng dalawang scholar na to, nakibar na to, no? Kailangan meron tayong niya, may kasdo, may layunin tayo. Bakit tayo mag-ayuno? Para kay Allah. Ang pag-aayuno nyo, tatayo to sa Yawm al-Qiyamah. No? Ito'y pangangalagaan kayo. Huwag parusahan si Fulan, huwag parusahan si Iman, huwag parusahan si Sara, huwag parusahan si Elham dahil ito'y nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Huwag parusahan si Iman, huwag parusahan si Sara, huwag parusahan si Elham kasi nagbasa to ng Quran. Kasi ang mga bagay na to, ang ayun at Quran, ito ay junah. Ito ay ating kalasag pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Ito'y bagay na mangangalaga sa inyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Naway tanggapin ni Allah ang ating pag-ayuno at buhayin pa tayo sa Ramadan para tayo makapag-ayuno alang-alang kay Allah. Next slide po. Pakibasa ko siya. قوله لعلكم تتقون أي من أجل بتقوى وهذا هي الحكمة من إيجاب الصوم يدل على هذا. Barakallahu fi shakana, no? Mashallah, jamil, no? Sabi natin, bakit pa binanggit ni Allah na la'allakum tattaqun? Para turuan tayo ng pagkatakot. Sinabi nga ng Sheikh Saleh Fawzan, kasi kumakapal na yung ating mga mukha, hindi na tayo nahihiyang gumawa ng kasalanan, no? Subhanallah. Kaya tayo kung tatanungin, sabi niyo, oy, Muslima, ba't ginugutom mo yung sarili mo? Ang sarap kumain, ang lamig ng Pepsi, no? Sarap uminom ng Coke, malamig, Sprite, no? Subhanallah, kaya tubig, halal man to, inom ka. No? Tinutuya ka pa, nag-aayuno ka pa.
Tapos nagpapakagutom ka, ang sarap kumain, no? No? Mashallah, ang sarap kumain. Ayaw mo? Subhanallah. Kasi bakit? Sasabihin natin, kasi po, kaya kami nag-aayuno ay para itarbiya, itrain namin yung sarili namin na kami ay matakot kay Allah. So paano ba ang manifestation nito? Sabi ni Sheikh Shalih Al-Uthaymeen rahimahullah, kung sa panahon ng Ramadan, halal uminom ng tubig, pero di mo ginagawa. No? Halal kumain, halimbawa ng tinapay. No? At halal yung may bahay mo, o kaya kayo sabihin nyo, yung asawa nyo, halal sa inyo, no? Mashallah, yung asawa nyo, yung bana nyo, asawa nyo, naligo, no? Mashallah, matipuno, na kung saan araw na Ramadan, nag-aayuno ka, pinipigil mo, pero halal yung asawa mo sa'yo. Ito ay bagay na pagtuturo sa atin na para itarbiya nyo yung sarili nyo na matakot kay Allah. At ayon nga kay Sheikh Shalih Al-Uthaymeen, kung ang mga halal na panandalian yung iniiwasan sa araw ng Ramadan ay tinitrain nyo yung sarili nyong umiwas, mas magiging madali sa atin sa tulong at habag ni Allah na iwasan natin ang mga bagay na haram. Ito ang bagay na pagtuturo sa atin ng sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanya rahimahullah, la'allakum tattaqun. Next slide po siya. Dali, Saka na? dali lang, Ustad. Decline ko lang Sige yung po. tumatawag yung lalamove. Normal po yan, alhamdulillah. Ay, Opo, pakibasa. قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع عمله وشربه. Opo. Nasabihan natin, Admin Sister Sarah, no, pakibang lang kami kapag kailangan natin tumigil. Medyo mahaba pa tong ating usapan at medyo sumasarap yung ating paksain. No? Ito ay bagay ng sabihin ni Propeta Muhammad SAW to, ito ay warning sa atin. No? Ito ay babala sa sino mang Muslima. No? Na nag-aayuno, mag-aayuno kayo sa buwan ng Ramadan. Anong sabi ng Propeta Muhammad SAW? Palam yatada'a qawlu zur. Ano man tinutukoy dito? No? Ayon kay Hasan al-Basri, ito yung tao na, wa'yadu billah, mahilig magsalita na maanghang, palamura. No? Sabi ni Propeta Muhammad SAW, palam yatada'a qawlu zur. Hindi nyo man iwala yung inyong maanghang na salita. Nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sa araw ng Ramadan, ay subhanallah, ang lintik, ang lutong ng dila sa pagmumura. No? At sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, wa amala bihi al-juhal. Nag-aayuno sa Ramadan, ay nuknukan ng yabang, hambog. No? Palamura na, hambog pa. Anong sabi ng Propeta Muhammad SAW? Palaysallahu al-hajja yattada'u at-tama' ta'amuhu wa syarabuhu. Walang kailangan si Allah doon sa iyong pag-iwan ng pag-inom at pagkain. Subhanallah. Umiwas ka ng pagkain, umiwas ka ng pag-inom dahil sa inaakala mo na ikay nag-aayuno, pero sige naman ang mura mo, sige ang salita mo na maanghang na salita at nagsisiyabang ka pa. No? Panay pa ang lait mo sa kapwa mo, hindi po kailangan ni Allah yung fasting mo. No? Subhanallah. Sabi nga sa tao sa labas ng Islam, manigas ka. No? Kaya pag-aingatan po, no? Mag-aayuno tayo sa buwan ng Ramadan, no? Ay kailangan itarbiya niyo yung dila niyo, itarbiya niyo yung asal niyo, no? Yung mindset niyo. Mag-aayuno tayo para kay Allah, la'allakum tattaqun. No? Next slide po siya. Now, pakibasa po, Habibuna. أن الله لم يريد أن يؤدب العباد بتركه ويسنهون ويلقون. Sabi ng ating butihing Sheikh rahimahullah na dahil hindi nais ni Allah na parusahan o pahirapan ang kanyang alipin. Sabi, ba't kayo nag-aayuno? No? Yan ba ang gusto ng Allah nyo? Mahirapan kayo, magutom kayo? Hindi naman nais ni Allah na tayo gutumin o pahirapan. Ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala para matarbiyan nyo yung sarili nyo. No? Subhanallah, ito ay bagay na paglilinaw sa atin, no? Ng katuruan ito ayon sa ating butihing Sheikh. Nais ni Allah na bumuti tayo. Nais ni Allah na maging mabuti tayong nilalang. No? Wa khairul bariyah, ang sabi sa ayah, no? Matuto tayong magpasalamat kay Allah, matuto tayong umasal ng asal tao, asal na mu'min, asal na muslim, at hindi tayo magsalita ng salitang maanghang. Dahil sa pag-aayuno, alam natin, hindi lang sikmura ang nag-aayuno, ang mata, ang tenga, ang dila. No? Ito ay bagay na pagtuturo sa atin na, hoy, tao ka, tumino ka ha, hoy, tao ka, bumait ka ha, hoy, tao ka, andyan si Allah. Inalaha ka na alaykum rakiba. Next step po siya. Pakibasa ko siya ka na. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tashil o pagpapadali sa atin. Ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayyamul ma'duda. Anong kahulugan? Araw bilang. Hindi sinabi ni Allah na mga buwan, taon, o kaya mga linggo. No? Sabi ni Allah, ayyamul ma'duda. Araw na bilang. Ibig sabihin, araw yung ating binibilang. Either ito ay 29 days o 30 days. Depende sa paglitaw ng bagong buwan. Kasi wala naman tayong leap year. No? Wala tayong tinatawag na 28 days. Hindi po. Wala din tayong 31 days. Atin either 29 o 30 days. Ayyam, kalil, mga araw, kakaunti. Next slide po siya. Pakibasa po siya na. يبين أن المسألة ليست شهورا ولا سنوات ولكنها أيام وليست طويلا. Nilinaw dito na ating batiin Sheikh na ang pagsasabi ni Allah na ayyamul ma'dudat, ito ay hindi mahaba, no? Hindi sobra ang tagal kasi hindi buwan ang binibilang natin, hindi taon, bagkus araw. Na kung saan ito ay mga araw na bilang, araw lang, hindi linggo, hindi buwan, hindi taon. Next slide po siya. Yan, pakibasa po siya na. الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tashil muli, pagpapadali, no? Wahada aidan at tashil. Ang sabi ni Sheikh Al-Uthaymin, kung sino man daw sa atin ang may sakit, o sino man sa atin ang naglalakbay, ay bilangin ang araw na may iwan. No? Faidatin ayyam al-ukhar. Ito'y muli pagpapadali sa atin. Na nililinaw sa atin, o ikaw muslima, kung ikaw maglalakbay, sabihin natin, si Sister Ima magbabakasyon sa Saudi para mag-umbra, no? Siyempre maglalakbay siya, kailangan niyang mag-pause sa pag-aayuno kasi siya ay musafir. Faidatin ayyam al-ukhar. Bilangin niya araw na ititigil niya ng pag-ayuno at bayaran to pagkatapos niyang maglakbay. Ito'y pagpapadali. O kaya ikay may sakit, no, nagkasakit, bilangin yung araw, kung ilang araw ka nagkasakit, wag lang yung sinasabi natin, no, nagkaroon ka lang ng pigsa sa ulo, di ka na mag-aayuno, no? Mayroon uri ng sakit na para masabi mo na ikay ngay may sakit. Next slide po siya. Pabasa siya ka na. أولا أيام قليلة أيام معدودات. Sabi natin mo din, Sheikh, ang mga pagpapadali ni Allah sa atin dito bilang pagbabalita sa atin. Una, ayyam, mga araw lang. Pagpapakita sa atin na madali, no? Magaan para sa atin. Binibilang mo araw, no? Kaya nga sabi nga natin, minsan pagka sabi mo Ramadan ngayon, sabi mo, ay, naka-isang linggo na pala tayo. Kasi kalil, kakaunti siya, no? Subhanallah. Next slide po siya. Pangalawa, pakibasa po. ثانيا إن من كان يشقى عليه الصوم لمده أو سفر فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخر. Ayan. Pangalawa, na pagpapadali sa atin ni Allah subhanahu, ng pagbabalita sa atin ni Allah na kung merong kahirapan, no, kasi yun daw ang susi ayon kay Sheikh Al-Uthaymin. Naglakbay may kahirapan, no? Masyagka, no? May kahirapan sa kanya. Na kung saan ikay nag-aayuno, ang para sa iyo ay magputol ng ayuno at bilangin lang yung araw na maiiwan, no? Next slide po, Sheikh. Na, pakibasa siya kana. قال ومن كان مريضا وقسم العلماء رحمه الله المريض إلى 3 أقسام. Pagdating naman sa may sakit, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Paman kana maridan o ala safarin. Kung sino sa inyo may sakit, sabi ng ating butihin Sheikh, rahmakullah, kahabagan nawa siya ni Allah, 3 uri, 3 division yung may sakit. At uriin yung sarili nyo kung saan kayo dito para masabi nyo na ako nga yung merong lisensya, ako nga yung merong permiso na wag mo nang mag-ayuno. Kasi 3 to, no? Next slide po siya. Pakibasa siya. القسم الأول مريض لا يرجى بروحه بل هو Ang unang مستمر may sakit. فهذا لا صيام Sino? على المريض. Binabanggit ng ating ustad, unang uri ng may sakit, no? Nakita niyo naman sa larawan, di ba? Ang sabi dito, tinutukoy dito ayon sa batiin Sheikh rahimahullah, yung may sakit na bedridden at ikaw ay meron ng taning ang buhay. Ayon sa kanya, binigyan niya halimbawa dito, halimbawa meron kang terminal cancer, no? Sabihin natin kung ano man level yan, basta terminal cancer. Sinabihan ka ng sensya ng mga doktor ayon sa kanilang kaalaman na bilang na lang yung araw mo, no? Paiddatin ayan, bilang din yung araw mo na ilalagi mo sa dunya. Wallahu alam. Ito ang bagay na ito, dahil sila ang mas maalam patungkol dito sa sensya at kalusugan, sasabihin natin na ikaw ay bawal mag-ayuno. Bakit? Kasi makakasama ito sa'yo. Darar. Alayha. No? Masama para sa'yo. Ang gagawin mo, magpakain ka na lang. No? Pakain ka. Kung
29 days ang Ramadan, pakain ka ng 29 na mahihirap na Muslim, miskinan. Kung 30, pakain ka ng miskinan, talatunan, no? 30 na mahirap na Muslim. Ngayon, ang pagpakain nito, depende ito sa risk mo o sa risk mo. Kung mashallah, pinagpala ka ni Allah, marami kang risk, pwede ka magpakain 29 days one time o 30 days one time, o pwede naman araw-araw kung yun lang ang kayanin. No? Next slide po siya. Ayan, pakibasa po. القسم الثاني المريض مرضا يدوره الصوم ويخشى عليه أن يهلك به. Pangalawang uri ng may sakit, ayon sa ating butin siya, al-marid, mardan, yadurruhu as-sum. Na ikaw may sakit, alam mo na makakasama sa iyo, makakapisala sa iyong pag-ayuno. Binigyan niyang halimbawa dito, mayroon kang diabetes 2. Na kapag nag-ayuno ka, biglang mag-spike pababa yung sugar mo, matumba ka, mabago kang ulo, nakuma ka pa. So ito, ang bagay na ito ayon sa ating butin siya, pinapayagan ka ng Islam, ng Sharia, ng batas ng Islam, na ikaw wag mag-ayuno kasi masama sa iyo. No? Darar sa iyo, masama. So anong gagawin? Mapakain muli. Pakain, 29 days, 29 na mahirap na Muslim. 30 days, 39 na mahirap na Muslim. Pwedeng one time magpakain, pwedeng isa-isa o araw-araw isa na mahirap na Muslim. Okay? Next slide po siya. Sorry, tayo ay naubusan mo. Pakibasa po siya ka na. الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Naam. Sabi natin na kung saan, sabi natin no, ano ang dalil katibayan, bakit sinabi ng Maskoro na wag mag-ayuno, no? Kasi makakasama sa kanila. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wag niyong paslangin, wag niyong patayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah sa inyo ay mahabagin, no? Sabi pa doon sa ibang paliwanag na wag niyong itapon yung sarili niyo sa pagkawasak. Sa bagay na ito yung katibayan na kaya tayo ay dapat mag-post, no? Wag tayong mag-ayuno, bagkos wala tayong bibilangin, magbabayad lang tayo, no? Taamul miskin. Magpapakain tayo ng mahirap. At kaiba to, inshallah, talakayin natin sa mga susunod. Kaiba ng pagpapakain at yung sabi natin na bumali sa batas ng Islam dahil siya ay waka'a, wala sabihin natin sumiping sa kanyang may bahay. Iba rin to kapag uusapan natin to, inshallah. Next slide po siya. Nakibas po siya. Kana? القسم الثالث مريض يشق معه الصوم لكن لا ضرر فيه فهنا الأفضل أن يفطر ولا يصوم. Pangatlo, sabi natin yung marid. Na kung saan may kahirapan sa kanyang pag-aayuno. Pero kaya niya. Diba sabihin natin na, diba yung nagkalagnat, nagkatrangkaso siya, no, na magaling lamunan. Tanungin nung, kaya pa mag-ayuno? Kaya naman, no, kasi nakainom ako ng gamot kagabi. Pero may hirap. Ano yung root word natin kanya ayon kay Saksal Al-Taymi rahimahullah, pag mayroong kahirapan. Kasi ito yung bagay na nagiging ruksa, permiso, pagpayag ng batas ng Islam na huwag kang mag-ayuno. Merong kahirapan, nagkasakit ako no? Sabihin meron akong trangkaso, nilalagnat, nag-chill ako. No? Paggabi nag-chill ako bro So binigyan ka ng gamot ng doktor, sabi inumin mo to. Ngayon, pag nag-ayuno ka, nahihirapan ka, yes, pero kaya mo. Ano ang sabi ng butihin siyak dito? Mas afdal, mas inam, mas afdal, mas inam, magputol ka ng ayuno at bayaran ito pagkatapos mong gumaling. Kapag naging well-equipped ka, wala nang abala sa iyong pag-ayuno, mag-ayuno ka. No? Mas afdal daw na kunin natin yung ruksa, permiso na binigay ni Allah na tayo ay huwag mag-ayuno at bayaran na lang pagkatapos nating gumaling. Naam. Kaya pa ng oras, Sheikh? إن شاء الله. Next slide po siya. Kabasa po siya. Ano? أما السفر فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضا إلى 3 أقسام. Barakallahu fiik, no? Sabi ng ating ustad, no? Ayon kay Sheikh Sa'd rahimahullah, maging ang paglalakbay, no? Maging yung paglalakbay, hinati ito ng scholar sa 3. Kasi baka may sabihin natin, no? Yung mga ating mga kapatiran na kasambahay. Lumabas, inutusan ng amo, pumunta sa Nahdi, bumili ng medisina, no? Ay, naglakbay ako no? Lumabas ako, naglakbay ako, no? Kaya magputol ako ng ayuno. Subhanallah, ito ba yung paglalakbay na tama? Okay, sabihin natin, si Ustad Adnan, no? Kasi sabihin natin, merong may sakit, no? Halimbawa sabihin natin, pangalagaan naman ni Allah, bibili ako ng gamot sa Mercury, lalabas ako, sakay ako ng jeep, no? Subhanallah, pumunta dun sa kabilang bayan, bumili ng Mercury, sa Mercury, tapos bumalik, magpuputol siya ng ayuno kasi, naglakbay Ganito ba yung paraan? O ganito ba yung paglalarawan para tayo magputol ng ayuno? Next slide po siya. Sabi ng mga scholar, hinati ito sa 3, di ba? Tandaan nyo. Una, pakibasa po siya. القسم الأول قسم يدوره الصوم يشق عليه مشقة
شديدة بسبب سفره. Unang uri ng paglalakbay, ng pinayagan tayo magputol ng ayuno, mag-aayuno kayo, sabi natin sobrang init, no? Kasi sabi natin dahil ang panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi natin naghihiraman lang sila ng kamaylo o kabayo, tatlo yung mga sahaba, isa yung kabayo palitan, no? Yung isa sasakay lakad, yung isa naman sasakay tapos lakad naman. Isa naman sasakay lakad. Ganito yung merong kahirapan ng paglalakbay, no? Halimbawa sa ating kapanahunan, pupunta ka ng Baclaran, maglalakad ka, no? Ang hirap sa iyo ng paglalakbay na ito kasi bakit walang pamasahe si sister naglakad, no? Subhanallah. O kaya sabihin natin si brother nag-skateboard o kaya nag-bike papuntang Laguna. Galing siya ng Baclaran, so malayo-layo, no? Mapapagod ka po kasi bakit kailangan maglakbay, may dahilan, mabigat yung dahilan. Kaya kailangan maglakbay. Kung aalis, mapapagod, mahirapan siya, makalagot yung kanyang lalamunan na halos mapatid sa uhaw. Sa gantong paraan, tayo ay inuutusan ng Islam na tayo ay magputol ng ayuno. Ngunit ayon kay Imam Shafi'i rahimahullah, kondisyon na kailangan maabot yung layo ng paglalakbay. No, ang binanggit natin kasi merong mabigat na dahilan ba't maglalakbay. Ayon kay Imam Shafi'i, kailangan dito maabot yung layo ng paglalakbay. Kailangan meron kang kamauna kilometrat, no? Kailangan 80 kilometers yung lalakbay mo. At merong kahirapan sa paglalakbay. Ikaw ay pinapayagan na magputol ng ayuno. Unang uri ng paglalakbay. Next slide po siya. Pakibasa ko siya. والدليل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شُكِّ إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفر. Ang katibayan dito, yung nangyari sa Propeta Muhammad SAW, sabi doon na sila naglalakbay, tinay ang Propeta Muhammad SAW, no? Birahmatil alamin, no? Ito yung habag si Propeta Muhammad SAW para sa sangkatauhan. Nakita niya yung mga sahaba niya, radhiyallahu an, na sa kanilang paglalakbay, nahirapan yung mga karamihan sa kanilang pag-aayuno. Nag-aayuno, tapos nahihirapan sila. Kaya ginawa ng Propeta Muhammad SAW, ayon sa ulat, sa rawi, na nagpakuha siya doon sa utusan ng tubig. At humarap siya sa mga tao at uminom siya. Pinakita niya doon sa mga tao na uminom siya hanggang sa, sabi doon, masatisfy doon sa kanyang pag-inom at mawala yung kanyang uhaw. No? At sabi doon, nakita to ng mga tao, kaya ito yung bagay na dalil na ginagamit na para tayo magputol kung merong kahirapan sa atin sa paglalakbay. No? Next slide po siya. Yan. Pakibalik. وقال أولئك العصاة وواسطهم بالأشيان لأنهم لم يقبلوا رخصة الله. Sabi natin na kung saan sabi natin na dito pinakita ng mga tao na ang Propeta Muhammad uminom. Ibig sabihin ruksa na to. Sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamabuting halimbawa, no? Sabi nga natin na waqirul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngayon itong mga sahaba nakita niya, ngunit merong iilan. Ang sabi doon merong tatlo na ayon sa ibang ulat ni Imam Manawi, na merong tatlong sahaba na hindi nag-break ng fasting. At nakarating to sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi doon nila kasi yung tinig niya ula o kahumul usa. Ito yung mga pasaway, ito yung mga pasawayi, no? Bakit? Subhanallah, pinakita na nga ng Rasul na pwede tayong maglagot ng ayuno. Sino ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waqirul abid, waqirul khalqillah, pinakamainam na nilalang ni Allah, pinakamainam na sumamba. Subhanallah. No? Na kung saan nagputol siya ng ayuno tapos hindi mo susundin, sabihin you are better than the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay bagay na pagsuway. Kaya kung may kahirapan sa paglalakbay, dapat tayo magputol ng ating pag-aayuno. Next slide po siya. Slides 52. والقسم الثاني من يشاق عليه مشقة ولكنها محتملة فهذا يكره له الصوم. Yung slide niyo po siya. Slides 52. Yan. Pangalawa, sabi natin, القسم الثاني, yung asyakka alayhi, al-masyakka, walakina mustamila. Halimbawa, sabihin natin, naglalakbay ka. No? Sabi nga natin, naglalakbay ka, pero nahihirapan ka. Nung tanongin ka, kaya mo, kaya ko naman. Tulad ng may sakit, di ba? Sabi natin, may sakit siya, pero kaya niya, o kinakaya niya. Ito rin, sabi natin, may kahirapan, pero kinakaya niya. Sabi, kaya ko naman eh, no? Ano ba ang sabi ng ating buting chef? Fahada yakrahu as-sawm, no? Na kung saan dito ay makruha sa kanya yung pag-aayuno. Kasi bakit? Siya'y nahihirapan.
pero kinakaya niya. Kasi bakit? Merong ruksa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang ating root word dito is masyakka, merong kahirapan. No? Nahihirapan tayo sa ating ginagawa, pero kinakaya natin. Ang mas inam dito, ang padail, ang masigit na gawin dito ay tayo magputol at tayo mag-ayuno muli pagkatapos nating maglakbay. Inshallah, no? Last slide po, siya ka na. Yan. Pakibasa ko, Sheikh. قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. رواه Yan. البخاري. Ano ang katibayan dito? Naam. Ano ang katibayan dito? Yung binanggit ng ating buting stud, na nakita ng Propeta Muhammad SAW, ayon to sa ulat ni Abdul Umar, na meron isang sahabi na sumilong sa lilim ng puno. Sa ibang ulat, no, tinatakpan ng kanyang palad yung sinag ng araw. So tinanong ng Propeta Muhammad SAW na, ano to? No? Sabi ng sahaba, nag-aayuno po kasi ako. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, laysa minal bir, hindi pagiging matuwid, hindi pagiging religyoso. Yung ikaw ay naglalakbay, nahihirapan ka, pero ayuno ka pa rin. Ibig sabihin na mas mainam dito, ayon doon sa dalil na katibayan sa hadith, na mas inam na tayo magpatid ng ngayon. Kahit sabihin mong kaya mo, no? Yung iba kasi sinasabi na, o kaya ko kasi total aircon naman, sakay ako ng aircon, no? Bababa ako sa airport, aircon, sakay ng aeroplano, aircon, no? Ang ina doon is na mas inam na ikaw ay pagputol ng ayuno. Inshallah, no? Hanggang dito lamang muna. At barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira sa inyong pakinig. Mahaba pa ang ating lakbayin, putulin natin dahil tayo ay sobra na sa oras, no? Inshallah.